Hello mga ka-crypto! Welcome back sa ating channel, ang Crypto! Mabilis ang update lang tayo mga ka-crypto dito sa Axie Infinity dahil merong mainit-init na balita na hindi natin pwedeng palagpasin. Alright, so ang video na ito is brought to you by nagbabalik si Aling Nenes, Pamintang Durog. Okay, tara na. Ito nga, yung sinabi ng Axie Infinity sa kanilang Twitter account. In 24 hours, we will update the breeding fee. The AXS cost per breed has been reduced from 2 AXS to 1 AXS na lang. Ayan. At ang SLP cost per breed have been increased. Tinaasan daw nila ang SLP cost. So tara, tignan natin ang buong detalye. Alright, so ito nga ay mainit-init pa. 1 hour ago nilang pinost sa kanilang website at ito na ang bagong Axie breeding fee, ang updated. Ngayong September 22, 2021 and sa atin sa Pilipinas ay September 23, 2021. Ito na ang cost. AXS cost per breed has been reduced from 2 AXS, 1 AXS na lang. And ito ang kanilang breeding cost ng SLP naman. Ayan, so breed count 1 ay 600, dating 300 yan. So, tinaasan nila ng 300. Breed count 2 ay 900 na, tinaasan din nila ng 300. 3 is 1,500, and so on and so forth. Tara, i-compute muna natin kung magkano na ang cost ng lahat-lahat kung ikaw ay mag-breed ng Axie. Okay, so first ay AXS, dito tayo. So, kailangan mo na lang daw ngayon ng isang AXS. So, 3,300, nag-compute na ako kanina eh. So, 3,365.64. Baliktad. 0.64. Ayan. At kailangan mo daw ng 600 SLP. So, that's 2,574. Plus 2,574. That is 5,939 pesos. Plus, dagdagan mo pa ng gas fee na 2,000. Sabihin natin. So, total of 7,939 ang kailangan mo para ikaw ay makapag-breed ng Axie. Okay? At tingnan natin, i-convert natin yan sa US dollar. So, that is equivalent to 157 US dollar. And, kailangan mo ibenta ang iyong Axie, syempre, ng mas mataas dito para ikaw ay may tubo, di ba? And so, pwede mo ibenta ng 170, 190, or 200 kapag maganda ang iyong naipalabas na Axie. So, ngayon, silipin muna natin ang marketplace. Kung magkano na nga ba ang mga floor Axies ngayon, nasa 122. Okay, so kapag pinost mo yon, pinenta mo ng nasa 170, 190, ay baka nasa page 6 ka na. Ayan. Okay, so, ito, yan ang iyong i-expect, ano, kung ikaw ay magbe-breed ng Axie, yung breed count 1. Yan, 7,939 pesos. Okay? At, ito, i-scroll lang natin to ng mabilisan, yung mga importante lang na bagay na kailangan nating banggitin. Alright? And sabi nga nila na marami ang na-confuse, nag-worry, na-frustrate sa mga nangyayari sa SLP, lalong-lalo na sa tuluyang pagbulusok ng presyo or value ng SLP nitong mga nakarang araw, nakaraang linggo at nakaraang buwan. At alam yun ng mga team. Ayan. At ito nga, kaya nga daw nila nilabas itong update na ito para makatulong. And sabi nila, hopefully by the end of this update, you'll better understand that our occasional economic adjustments are our attempt to consistently reward skill and effort while balancing community player growth. Okay, so nag-e-effort naman daw sila para mabalance yung economy, para mas tumagal pa yung laro. Okay, so that's a good point that they are thinking about the long term of this game. Okay, and kailangan lang nating basahin ng konti ito para maintindihan natin ang Axie economic concepts. Okay, number 1 is the only way SLP can be created is through gameplay. Tama naman, nakaka-create ng SLP sa pamamagitan ng paglalaro. Kung walang maglalaro, ay walang makikreate na SLP. Diba? And number 2, the only way Axie can be created is by burning SLP. Ayan, each Axie is proof that a human played Axie Infinity for a certain amount of time.
Okay, so gets nyo ba yon? Tama naman yon. Kasi kung walang maglalaro ng Axie Infinity ay walang SLP na makikreate. Kapag walang SLP ay walang magagawang Axie. Kasi kailangan na i-burn yung SLP para makagawa ng Axie, di ba? Okay, so it's a cycle. Alright, and when there are new players to Axie, the only way they can play is if there are more Axies available. Tama nga naman, kasi para makapag-play ang isang tao ng Axie Infinity, ay kailangan niyang bumili ng 3 Axie, di ba? Para sa isang team. Kung walang Axie na mabibili, ay syempre walang papasok na bagong players. Okay? So, cycle yon. Kailangan maraming Axie para maraming makapasok. At syempre, kailangan din ng maraming naglalaro para makakreate ng maraming Axies. Diba? Alright. And syempre, kailangan daw for long-term sustainability ng economy ay maraming factors yan. Yung mga player growth, mga new sources of demand for Axies, at yung mga external organizations na subsidizing play to earn by sponsoring leaderboard, yan, seasons, tournaments, and more. Okay? And kung gusto mo pa lalong maintindihan ito, ay ilalagay ko ang link ng 2 articles na ito sa ibaba. Yung Axie Population and Long-Term Sustainability at yung Is Axie Infinity Sustainable? Alright? And scroll down natin. Ayan. And sabi niya, there are some considerations that can be hard for some of our community members to grasp, especially if they've only recently started their Axie journey. Many players that are new to Axie have expectations of the in-game economy that are unrealistic and would not be conducive to long-term growth. Ayan. So, ito nga, ito yung mga bagong start pa lang sa Axie Infinity na ito, lalong-lalo na nung nag-hype yung Axie Infinity at sobrang mamahal ng mga Axies. Yung isang team, meron pang umaabot ng 100,000. So, yung mga nakapasok noong time na yon, yung hype, yung sobrang mahal ng mga Axie, ay hanggang ngayon, meron pa sa kanilang mga naipit dahil nung pagpasok nila nung mahal ng Axie, ay saka biglang bumaba yung value or presyo ng SLP. So hanggang ngayon ay hindi pa sila nakaka-ROI or nakukuha yung kanilang puhunan. So sila syempre yung mga naipit. Ayan. So medyo hindi nila matake yung sitwasyon na yon kasi syempre pumasok sila sa mahal and then biglang bumaba naman ang value ng token. Ayan. At sabi nga daw nila dito na noong 2019 ay bumaba din ang presyo ng Axie from 0.1 ETH or Ethereum to 0.002 ETH. Ayan, so titingnan natin magkano nga ba yung 0.002 ETH. So that's $6. $6 and 2 pesos or $6 and 2 cents. So magkano yan sa peso, no? Check natin. So that's roughly 314 pesos ang isang Axie noong 2019. Grabe, sobrang mura. Pero nakita nyo naman, nag-bounce back siya, 'di ba? Tumaas ulit ang presyo. So, ngayon hindi pa natin na-meet ang 0.002 ETH. So far ngayon ang presyo ay ayan, meron tayong mga 0.004, $13 pero ayan, available pala siya, no? So, yan, wala pa naman tayo doon sa stage na yan, pero, ayun nga, it can be a bit unnerving for our new players. Pero makikita mo, 2019 yun, and until now, 2 years na ang nakalipas ay nandito pa rin ang Axie Infinity. And it's still doing their best na mabalance nga yung economy para mas lalo pang tumagal ang laro na ito. Okay? So, ito yung kanilang mga projections sa 2022, ano? So, sabi nila na they will require tens of millions of Axies para sa mga future onboarding rush na ine-expect nila once na ma-launch na ang kanilang Ronin Dex at ang Battles V2. Kasi nga, historically daw, every time na mag-launch sila ng mga bagong features na medyo maganda, ay nakakikitaan nila ang pagdagsa ng maraming mga players. Ayan. So, kailangan nila ng tens and millions of Axies. Wow! So, that is a huge number, di ba? Yan. And, ito nga, binasi nila dito sa
graph na ito ang kanilang breeding fee adjustment. Nakikita natin na yung green, ito yung number of SLP na nakikreate o nami-mint, at yung pink ay yung number of SLP na nababurn. So nakikita natin na talagang sobrang imbalance siya. Mas malaki yung mga number ng SLP na nami-mint kaysa sa mga SLP na nababurn. Kaya nila ginawan o tinaasan ang presyo ngayon ng SLP pagbibreed. Yan, dito. Okay, so dati 300 yan, ay ginawa nilang 600. Kaya sobrang dami ang natuwa dito kasi syempre, that is one way para makaburn ng more SLP. And of course, at tas binabaan pa nila yung AXS para mas marami ang maengganyo na mag-breed ng AXI. Okay, so balik tayo dito. Nasaan na tayo? Ayan, so ayun nga ang ating update ngayon, which is very, very good. And sabi pa dito, meron pa silang mga kailangan i-roll out in the future. Ito yung auto balancing system that will adjust the AXS and SLP of the breeding fee to be both stable. Ayan. So sabi nila na medyo mahirap. It's a bit harder technically, but something that we hope to roll out in the future, diba? So at least meron silang mga nakalinya na ng kanilang mga gagawin para mabalance at lalong tumagal ang Axie Infinity, diba? So para sa akin ay good news ito. Ngayon, tignan natin kung ano ang epekto nito sa presyo ng SLP. Yan. So makikita naman natin, dito tayo sa CoinMarketCap. Ayun. So by the time na nilabas ang update ay biglang taas. Nakikita nyo naman from 3 pesos and 12 cents ay ayun. Highest price niya 4 pesos and 56. Ngayon ay nasa 4 pesos and 3 cents na siya. Ayan. Umabot siya at least parang 45% increase kaagad, ano? At ayun. So this is really, really good news. Ngayon, gusto kong malaman ano ang opinion mo. Natutuwa ka ba sa bagong update ng Axie Infinity? Yan, let me know sa comment section at usap tayo. Alright, so abangan nyo pa rin ang ating daily SLP maya-maya. Kaya kung ayaw mong ma-miss yan, ay mag-subscribe ka na at click mo na ang notification bell para wala kang ma-miss na video. Alright, maraming salamat sa inyong pagtutok at pagsama sa akin. And I'll see you again next time only here sa Crypto. Bye-bye!